Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol doon sa mga bagay na dapat ninyong iwasan kung sakaling kayo po ay mag-a-apply ng trabaho papunta dito sa New Zealand o kaya mag-uumpisa na kayo sa trabaho dito sa New Zealand. Anong unang bagay kong sasabihin sa inyo dapat nyong iwasan kung sakaling nag-a-apply pa lang kayo ng trabaho papunta dito sa New Zealand? Ito yung mga bagay na dapat mong iwasan. Una, yung mag-submit ka ng mga fake na documents doon sa mga employer ninyo. Kasi po, kung mag-submit kayo ng mga fake na documents, ay i-verify po yan ni employer doon sa mga previous na employer ninyo. Kung sakaling mag-reply yung previous employer ninyo ay hindi tugma doon sa inilagay nyong trabaho, kaya doon sa mga CV nyo, ay hindi po kayo tatanggapin ni employer. Kasi dito po sa New Zealand, kailangan maging totoo ka doon sa mga bagay na dapat mong gawin. Pangalawa, kung sakali man pong makapunta kayo dito, kahit sabihin mong nakalusot yung sinabit mong documents, kahit hindi naman totoo, ito po ang dapat mong tatandaan. Pagdating mo dito, kung sakaling nakalusot yung mga sinabit mong documents, pagdating dito, isasalang ka doon sa trabahong ina-applyan mo. Pag hindi mo po magawa yung trabahong in-applyan mo, ay malaking problema po ang iyong kakaharapin. Kasi po si employer, pag hired ka sa ganong posisyon, dapat magagawa mo po pagdating dito. Kasi bigyan ko kayo ng halimbawa, mayroon po kaming kilala dito na legit po siyang na-hired dyan sa Pilipinas. Legit po yung employer na dito sa New Zealand. Pero pagdating niya dito, ay pinagawa sa kanya yung trabahong in-applyan niya o kaya yung trabahong nasa kontrata niya. Pero ang masakit po kasi yung trabahong pinagawa sa kanya, hindi po niya nagawa. Kasi ang katuwiran niya, kahawig lang daw po sa trabaho niya yung pinapagawa sa kanya. Pero totally, hindi pa niya nagawa yung trabaho na yon. Kaya hindi po niya nagawa yung pinagawa sa kanya. Nakiusap siya sa boss niya kung maaari bang ititrain muna siya sa trabaho na yon. Pero ang sagot ng boss niya, hindi siya hinard papunta dito sa New Zealand na magiging training lang ang trabaho niya. Hinard siya bilang skilled worker, kaya dapat magawa yung pinapagawa sa kanya. Pero sa kasamaang palad, hindi po yan nagawa at hindi po sila nagkaintindihan ng boss niya, kaya binigyan po siya ng aksyon. Alam mo ba ang ginawa sa kanya? Ay tinanggal po siya doon sa kumpanya. At ang sabi sa kanya, binigyan siya ng 2 buwan para maghanap ng ibang employer, kasi pag hindi siya makahanap ng employer ay pauwiin siya sa Pilipinas. Kaya problemado po siya kasi may utang po siya sa Pilipinas, at kung sakaling pauwiin siya ay paano na yung iniwanan niyang utang o kaya mga nahiram niyang pera ay wala pa siyang naipon. Kaya ang maipayo ko sa inyo, huwag po tayong oo ng oo kung sakaling nandyan pa tayo sa proseso ng pag-i-interview. Halimbawa po, sa pag-i-interview pa lang, dapat sabihin na ninyo yung totoo. Yung totoong mga experience ninyo para hindi umasa si employer na alam mo yung mga trabahong sinasabi nila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, sa welder. Ang welder po ay iba-ibang klase. Pag sinabi mong welder, huwag ka pong oo ng oo na alam mo lahat ng ang pagwi-welding, kasi iba-iba po yung klase ng welder. Dapat kung anong klase lang po yung alam mo, dapat yun lang po ang sabihin ninyo doon sa employer, para yung employer po alam po nila yung capacity ninyo at saka alam po nila yung kaalaman ninyo, para hindi po sila umaasa sa inyo na alam nyo po lahat yung mga trabahong binabanggit nila. Pangalawa po, kung sakali pong papunta na kayo dito o kaya mag-umpisa na kayo sa trabaho, ito lang po yung maipapayo ko batay sa aking karanasan o kaya batay sa aking experience. Kung kayo na po ay mag-umpisa sa trabaho, tayong mga Pilipino ay masyadong magalangin. Kumbaga, pagdating sa trabaho, ang tawag natin doon sa mga nauna sa atin, boss o kaya sir, dapat po nating iwasan yon. Dapat po natin, kahit yung boss natin, dapat hindi po tayo masyadong magalangin na tawagin silang boss o kaya sir lagi, kasi
masyado pong dinadaw natin yung sarili natin. Dapat po, pagdating natin sa trabaho, pwede na po nating tawagin yung pangalan nila o kaya tawagin natin silang kapatid. Kasi po, ito lang po masasabi ko, kung masyado tayong magalangin, hindi naman po lahat ay ang tingin po sa atin ay sobrang baba. Kumbaga, ang tingin sa'yo, sobrang baba at pwede ka nilang utos-utusan kahit anong ipagawa sa'yo. Kahit anong ipagawa sa'yo dahil dinadaon mo yung sarili mo, dapat mong sundin yung inuutos nila. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, dapat magkaroon din tayo ng paninindigan. Kumbaga, wag po natin masyadong idadown yung sarili natin. Kasi may nakakilala po ako dito. Masyado po talagang dinadown yung mga sarili nila. Kahit pinapagalitan, ginagawa ng bata doon sa trabaho, hindi po umiimik. Kasi po, depende po yun sa tao. May tao pong pumapayag lang kahit idadown niyo yung sarili, okay lang. Pero para po sa akin, hindi po pwede yun. Yun lang po ang masasabi ko. Kung ano yung trabaho ko, dapat irespeto mo ako at irespeto din kita. Kasi di ko kailangan yung pagiging boss mo kung sakali namang inaapakan na yung pagkatao ko. Kaya yun lang po ang masasabi ko sa inyo at sana po nakatulong at galingan nyo. Maraming salamat.